drama at romansa, puno rin ng umaatikabong aksyon ang Encantadia. Kaya 2 buwan bago nagsimula ang taping, nagdaan kami sa martial arts training. Hindi naman to fight scene na kamay lang, no? Ito, fight scene ito, mga espada, mga spears, mga knives, mga axes, battle axes, mga mace. So, komplikado talaga. Ang training sa amin yung mga stuntmen mismo na nag-training din sa ibang bansa para lang mapag-aralan ng mga kakaibang movements na hindi pa nakikita sa TV. Para kumbaga, first time dito sa Encantadia makikita. Istrikto si Direk Mark. Bawal mag-cramming at mag-aral ng mga stunts sa set. Kasi sabi ko, you know, hindi natin magagawa ito na you expect people to believe that you can fight, na you rehearse 30 minutes or 10 minutes before the take. Ang galing-galing yun ng mag-away. Hindi naman ka pwedeng on the spot ituturo sa'yo eh. Kahit paano, kailangan meron ka ng napag-aralan para kapag i-rehearse mo doon sa scene mismo, hindi ka na nahihirapan. 1, 2, 3, 4. Cinematic martial arts ang itinuro sa amin. Kombinasyon nito ng arnis, kendo, at long stick fighting. Kailangan mo yung mga hit mo, kailangan kontrolado mo na hindi mo masasaktan yung ka-partner mo, yung ka-fight scene mo, hindi mo siya masaktan. Na mapapalabas mo sa TV na totoo yun. Nung sa kendo kasi, yun ang pinakaano namin para sa mga sword fight. Saka yung arnis, yun ang pinaka-basic for sword fight. Long stick kasi para yun sa spear na gagamitin ng mga artista. Tsaka ng mga warriors. Karamihan sa amin ngayon palang nakahawak ng arnis. At di namin malilimutan ang unang bisita ni Tito Pen Medina sa practice. Baka hindi ako tumagal, mag-collapse ako niyan. Hindi ako makapag-taping bukas. Pagpasok niya, sinabay namin yung mga stand naman namin malalaki. Pagpasok niya, natakot sa... Yung pinaliwanagan namin na, sir, ano lang to, para lang magamay niya yung kung paano kumawag ng mga sword, paano makipag-fight. Ayun, medyo nakakakuha rin. Walang sinalang, so ako na lahat. Ang daming tumatama sa akin. Pag gano'n ko rito, may nakaalsa yung armor ko. Pag gano'n ko rito, sumusuntok dito yung mga, yung sa balikat ko. Namulat ko eh. Masakit talaga sa butot kalamnan ang stunts. Hirap na hirap din kami sa training nung una. Pero di nagtagal, nag-enjoy na rin kami. Talagang papawisin sila pinawisan ng gusto talaga, naliligo ng pawis eh. Pag kinabukasan nga, yung mga hindi sanay sa ganung training, hindi makatayo, sakit ng katawan. Nagkanya-kanya rin kami ng diskarte upang maging mas magaling sa sword fighting. Originally, no, I train for Muay Thai. Pero medyo pareho din naman, pero masyadong malayo yung moves because it's basically the whole body. Iba pag weaponry. So, I decided na, since sinabi sa akin ni Direk Mark na you will use a dagger, I went on a special training on my own with Mr. Romel Portal for Pikiti Tirsha, which is the art of knife fighting. Itong si Iza, bumili pa ng sariling arnis para makapag-practice sa bahay. Kinarir talaga. I still enjoy it. Like yesterday, I enjoy, I don't know, the movement. I'm not really sure how to put it into words, but yesterday when I was doing it, parang I really felt that, you know, I could do it. Kung given nga lang sana enough time pa to prepare, to be better.
Nagpapayat din si Ding Dong para maging mas maliksi ang katawan niya. I had to lose weight. Siguro mabot mga 30 pounds para lang medyo mas okay yung galaw. Which is hard for me because I love to eat. Diba? So, yun, isa sa mga sakripisyo. Pero worth it naman. Siyempre, lahat kami nagpakitang gilas. Si Diana, yun, nakakala nga namin, malam niya, yun pala, ang bilis din makakuha ng mga numbers eh. Sabi ko, kaya ko kasi nung high school ako nag-earnest ko. Pero habang tumatagal, nandun na yung pagod, hirap. Pero syempre, kailangan. Tsaka, masaya naman kami habang nagre-rehearse kami. Tsaka nandun yung challenge kasi magkakasabay kami nagre-rehearse. Siya okay naman talaga na cooperative naman siya pagdating sa Nakakahiya sa mga practitioners ng kendo, arnis, and whatever, kung ano man weapons ang gagamitin namin, na mali-mali kung anong ginagawa mo. So you have to perfect the form, kailangan perfect din yung moves mo, so yun ang mahirap. Seryoso masyado yung pagdating sa training. Talagang pinapakinggan niya mabuti, tinitingnan niya, tapos yung hindi yan sinasama ng biro. Pero masyado yatang feel ni Isang makipaglaban. Minatamaan nga ako at na-jackpatan ko siya dito. Talaga, yung stuntman. Tapos sobrang talagang wabangin, gano'n. Tapos yung sobrang guilty. Pero parang sa kanya, hindi ganito talaga. Pero hindi naman talaga ganun. Tapos natamaan din ako ni Dong sa kamay. Pero I really enjoyed it. Ano naman kaya ang masasabi nila sa akin? Si Karib medyo kahit medyo malambot, pero sumasabay. At di lang si Ralph ang aming napabilib. The girls delivered. You know, I was so shocked to see Diana Subiri doing stuntman tumbles. Karil and Iza could hit, with the arnis. Like 2 hours after, they were doing routines already. Itong nakaraang oras, naging bahagi kayo ng dalawang magkaibang mundo. Ang daigdig ng Encantadia at ng tao. Magkakaiba nga, pero may pagkakapareho. Pero bukod sa magagarang set, special effects at dekalidad ng mga artista, ano pa nga ba ang ipinapangako ng Encantadia? We are all in agreement that beyond the effects, beyond the costumes, what carries the whole of Encantadia is the story itself. It's the characters. It's characters that they may be creatures or diwatas, but the universal story of our differences and our loves, our failures, or the successes is there. So it's like a fairy tale. Dadalhin kayo ng soap na ito sa iba't ibang struggle ng mga Encantada at ng mga mortal. At marami kayong mapupulot mula sa pagmamahal sa kalikasan hanggang dun sa yung idea ng yung responsibility na minsan kinakailangan mong harapin kung ano ang responsibilidad na nakapataw sa iyo sa kabila ng sakripisyo na kailangan mong gawin o ibigay. Kung sakaling may mangyari sa kanya, hindi mawawalan ng reyna ang mga diwata. Well, ako for one, kahit na I am not anymore a child, I think that if a show like this came along at the time nung bata pa ako, I'd be so excited, papanoorin ko ito. Ang daming bagay na hindi mo pa naririnig o na-enkwentro. Lahat bago. Patutunayan kung akong karapat-dapat. I am optimistic and a bit scared kasi masyadong mataas ang narating ng Mulawin. Talagang lumipad sila. Malaki rin ang i-offer ng Encantadia kasi napakalaking storya, maraming bagong makikita.
marami ng luha at dugo ang, ang nilabas para dito. I think this project is possible only because I have a competent staff. Of course, my co-director, Director Tejada, who I look up to, who was my mentor. My writers, I have worked with them. And then, of course, my staff, my angels, my diwatas, my damas. They're always there with a smile on their faces. Sa mga manonood ng telenobelang Pilipino, inaalanyahan ko po kayong panoorin ang aming palabas na Encantadia. Ginagarantiya ko po sa inyo na hindi kayo magsisisi na panahon na inupo nyo sa harapan ng telebisyon. It's very interesting because it's fantasy, but at the same time, it's very soapy. So it's something that you would want to watch every single day. Pinaganda, pinasaya, pinalalim ang pagkakaproduce ng Encantadia para sa inyo, para sa viewers, para sa lahat ng kapuso, lalo na sa mga bata, para matuwa kayo, na meron kayong aabangan gabi-gabi, even for the next few months lang, na isang magandang programa. Mga kapuso, karangalan ko pong imbitahin kayo para panuorin itong ating latest na Telefantasia, ang Encantadia. Ito po ay ibinuo ng inyong mga kapuso sa GMA para sa inyo at nakakasiguro po kami lahat o tayong lahat na you will enjoy the program. Mga likha ng imahinasyon na ngayon nyo lang makikita sa telebisyon. Mga eksenang tiyak na kamamanghaan, kakikiligan at kagigiliwan nyo. Hindi po biro ang magbuo ng isang kakaiba at natatanging Telefantasia. Kaya't sana'y abangan at tutukan nyo ang resulta ng lahat ng aming pinaghirapan. Bukas po, bubuksan namin ang pinto ng aming kaharian. Kaya samahan nyo kami gabi-gabi sa mundo ng Encantadia. Avisala! Mr. Villa Encantadia! Sa